Yan. Oo, tapos na. So, ano naman sa last nag-interview. Ang medical lang, yung mga pasado sa exam, written exam. Oo. Kaya kakapatakbo yan, medical. Pasado ko sa exam. Yun ang palatandaan. Pag may interview, ay medyo napayabang din ako noon. Noon kasi parang Assistant Provincial Commander pa si Joe Valentin Medina sa Batangas. Ay ang tanong sa akin, sinong nilalapitan mo ditong pulis o military? PC. Ay bigla akong nagsagot. Ay si Juan po, yung Assistant Provincial Commander dito at gawin namin kamag-anak ng tatay ko. Sulat yan. Tanong ko anong pangalan. Eh, ganun. Tanong-tanong kung anong gawain dito sa probinsya pagkatapos ng high school. Pero hindi ka nakaano sa PMA ba, no? Hindi ako. Hindi ka nakapasok sa loob ng school nila? Hindi na. Dahil sabi niya, lipat naman sa upuan, iba naman. Sabi ng last. Sabi niya, sabi ng last. Sabi niya, nako, pasensya ka. Doon ka lang sa kaya sigurado ng bagsak ako. Doon lang sa isang tanong ni Sir. Di ba sinabi na kanina kung paliwanag na bawal ang palakasan dito? Hindi maring hindi nagpapalakas ka doon. May tuwing ka pala. Yun ang sinasandalan mo. Doon ka mag-upo. Pag naupo pala doon, hindi naman pwede magsali. Ilan kami nag-exam? 93 yata yun. Ang nakuha lang parang 27. Dahil nakaabang na yung bas na. Pagpasado doon, daling kagad sa Bagyo. Nakaabang na yung bas ng military, PMA. Ay kami na kaya, nakabukod kagad yung mga alanganin. May limit ba yun pang Wala. 30 years old lang? O kahit 30 years old ka? Hindi na. Hanggang 24 years old lang nun. 24? 18 to 24. Ngayon, baka mas mababa na. Oo. Pero sabi ng... Mga 20 years old pa lang. Pwede na mag-MA. Isa. Natandaan ko yung si Lieutenant Ortiz. Estudyante yung huli. Sabi niya ako. Nandito sa akin, mga bagsak kayo. Sabi niya, hindi kayo pwedeng sumama. Pero, sasali ko pa rin kayo na. So, mga after 3 months, magka-recruit ang army. Sali ko, pwede kayo mag-training. Yun. Kaya kung marang advisor, pero graduating pa lang siya sa, pakilala, graduating pa lang siya sa PMA. Kaya, inilista ko na kayong pwede mag-training. Sasali. Kung may mauwihan kayo, may mapasokan kayong trabaho dito para hindi na malayo ang pagkakonyo ng punta sa Rizal, sa Tanay. Huwag na kayo. Maghanap na ng trabaho. So, kaya sunod ako, naghanap ako nag-security na ako sa PPA, sa Pier. Wala pang 30 na sama sa bus. So, nung magsalita sila, talagang totoo. After 3 months na, may notice na ako natanggap, nagpataksa dahil ang in-address ko sa Mansalay dahil noon si nanay, ayaw na magsundalong kami magkakapatid o mag-police dahil si Kuya Marina, ang panganay, nag-PC. Nag-PC na destino agad sa Mindanao. Kaya sabi niya, sabi nanay, pag may nagsundalo sa inyo, kung mag-police, magpapakamatay ako. Kaya hindi namin pinaalam na ako mag-training. Sabi ko, security guard lang. Yun. At si Chasoni nga, sa karami na nagtatrabaho nun, magiging katulong-katulong niya ako sa bahay. Hindi ako nagsabi na mag-training ako ng army. Pero nag-training pa rin ako. Nag-graduate ako ng army sa Tanay Rizal. Kapinpin pa nun ang tawag nila. Doon sa katapat ng tandaan ko. Doon di ba nakulong si Rap nung naging presidente, doon nakulong Kaya ako, kilala agad ni Andayan, nung magkandidato si Andayan ng
congressman dahil sa baba nung ang kampo ng army doon sa Tanay Rizal. Farm niya, daya doon ang manukan yung mga pasabong. Kaya tapos ng training, balik naman ako sa security guard sa pier, sa Batangas. Nung tawag naman yung parang renewal ng ngayon, tawag sa government employee, renewal. Noon ay ibang tawag sa military, ang enlisted. Tinawagan naman ako, wala pa ako isang taon doon sa tinawagan naman, enlisted. Gusto mo pa-enlist? Kahit police, magpapa-enlist ka, mag-renewal bala. Pero parang dumating rin ng panahon pa na umabuso rin ng NPA, no? Yung bandang huli na, no? Oo, kan mo lang ito na patapos. Nung nagkalo ng mga PC sa naging police ng iba, kung saan nagpuntang government agency ang dating PC. Yung naging abuso. Kaya nag-abuso na ang mga NPA noon. Hindi, kailan na pansin mo na nag-abuso pa? Nagkuha na ng, hindi pang NPA, ang parang nagtunog na. Pero i-shortcut natin. Pero may pa-training, taon-taon may pa-training ng army na tayong oras eh. Sa army at saka sa Cavite. Ang tanong ko, nung marami ng army, yun. Anong taon hindi ko nga matanda ng taon. Nag-abuso na ang mga NPA? Hindi ko nga anong taon? Anong nag-abuso ng NPA? Dito na, malapit na ako magkasama. Mga anong taon na yan? May makinig din ba? Doon siya. Mga anong taon yan? Yung parang 80s na. 1980s na? Yun. Ako... Hindi, mapansin ko kasi pa, tinan mo ha. Kahit mapa-gobyerno, mga sundalo, o NPA man o kahit rin NPA o kaya sundalo nung araw, may panahon talagang nag-aabuso bandang huli. Kapag medyo, ay napansin ko, sa una lang maganda eh. Kaya mga unang tatag ng NPA, maganda. Ang rin. Dumami mga membro, medyo sumama na bandang huli. Unang tatag din ng PC noon, ayos, maganda, bandang huli. Sabihin, hindi maganda yung tatagal yung isang mas maganda pag medyo malapit na mag-abuso. Baguhin naman. Ganun, bago. Pag mutansya mo na, ay, nag-aabuso na, palitan na yun. Hindi na yun, hindi na ganun. Alam ko. Yung palang idea. Pag medyo nag-aabuso na, palitan na. Nag-aabuso ulit, palitan na ulit. Nag-aabuso na mga muna nag-abuso ng mga 4 minutes na lang. 4 minutes na lang tayo. Nag-abuso ng mga PC. Si Marcos na noon, tandaan ko eh. Nag-abuso na. Dinimulis na ni Marcos ang PC. Wala na PC? Pinalitan? INP na? PC, INP na. PC, INP na pinalit. Yun. Pero pinalakas naman ng army. Kung saan balita na may maraming NPA, may NPA na noon. Parang yun palang istorya, no? Parang unang nagdami ang NPA doon sa Doña Luisita doon sa Pinoy, kay Aquino. Sa bandang Pangasinan at Ilocos ba yan? Tarlac. Nakakunin kami nung graduate na ako ng hanggang sa nawala pa ang PCINP, no? Napalitan ng PNP na. Army na pinalakas ni Marcos. Army, nagkaroon naman ng PNP, bandang uli. Philippine National Police. Maganda na. Kahit ano nga, pag tumatagal naabuso. Nung lumakas na nga. Kasi nalalaman nila yung roles. Tututo, nag-aabuso. Kahit saan man. Kahit sa, kahit sa institusyon. Kaya ng lusutan, yun. Kaya nagluloko na. Kaya pag medyo may time pala na nag-uumpisa ng abuso, palitan na. Panibago. Ano naman? Kaya kaya ako nag-awol sa army. Dahil akong ginawang bodyguard ni Major Gutierrez nun. Ang batalyon commander namin si Batad ba yun? Colonel Batad kay Locos. Ay
Graduate naman. Training, graduate. Nag-OJT kami sa Tarlac. Ano sa Tarlac, halos every month, may shooting competition kami. Sa shooting competition, halos palagi ako sa 3-5. No? Pangatlo, panlima sa 45. Kaya pagka magkasilduhan, akong sinasama ni Major Gutierrez sa mahilig yun sa hindi man video kinano ni Jukesbox, paano may Jukesbox dyan sa dulo ng Ayala, sa Makati. Dyan sa baba ng, tanda ko nun baba ng Makati Medical. Andyan ang opisina ng Spato Yuta, kasikatan nun. Bago dun sa kabila, may mga video kihan. Maraming chicks na mahilig doon ng superior ko. Okay ba? Maraming magagaling magkanta doon. Nandito na lang ang ating, wala tayong oras eh. Kasi Ating NB podcast. The end.